Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi naman sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, batiin din natin yung mga ating mga kaibigan, mga taga-subaybay at ating mga kamag-anak at lahat po, mga ka-Duterte especially sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Shout out po sa inyong lahat. Ito po ang magiging topic natin today. Castro, nadulas, binuking si Tamba. Nako, yan na sinasabi ko eh. O, walang sikreto ang hindi nabubulgar. Ha, yari kayo. Pangalawa, BP Sara may banat kay Tamba. Pangatlo, eto matindi. BP Sara tinawag, nabudol-budol si BBM. Aba, malupit na talaga ang labanan ngayon. Ayan, so hindi na po natin pakakatagalan, dediretso na po tayo agad sa topic dahil syempre kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Pero bago tayo mag-start, paalala ko lang, pagpasok pa lang, i-like nyo po to agad tong video na ito. And sana, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo sa channel ko. Again, Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan. O yan, sige, diretso na po tayo. First topic. O eto, medyo paiinitin ko yung ulo nyo muna. Ha? Okay lang ba? Painitin ko yung ang ulo nyo. Pero i-discuss po natin ito. Ito yung pinakamalinis na babae sa balat ng lupa at pinakamatalino, walang iba, si Teacher Franz Castro. Hoy! Teacher? Teacher ano? Sige, diretso. Mr. Chair, kanina pa kasi na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, Sip-sip! yung tungkol dun sa dalawang letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binroute out itong letter na to, na talagang kayo yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawa na ninyo, no, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi. Hindi yun. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na Hindi, ito mahina talaga utak nito si Cast. Pansinin nyo ang pinupunto netong si attorney ay wala siyang alam. Kasi kahit naman sabihin natin, lahat tayo walang alam dyan sa confidential funds. Confidential nga eh. May pagka-BO-BO rin to si Castro. Pero ang pinupunto dito ni Castro, hindi mo alam. Yung in totality, yung pangkalahatan. Kasi pag ganun ang tanong, kahit ikaw, kahit ako, alam natin may confidential funds. Alam natin meron talagang confidential funds. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, hindi mo alam kung saan nilagay yung confidential funds. Pansinin nyo as you watch this video ni Franz Castro, tingnan mo ang kanyang aura. Parang, alam mo pag pinapanood ko to si Castro, parang ang linis ni Franz Castro. At higit sa lahat, ito mas matindi itong observation ko. Pag pinapanood ko siya, kala mo ang tali-talino. Yung tali-talinuhan, nakakita na kayo ng ganyang tao, yung tali-talinuhan, ganyan po ang datingan nito si Castro. O sige, tingnan nyo. Pero lalabas BO-BO to. labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, no, yung 125, na pagre-request, no, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of Well, the set fund. Ang liwanag nun eh. Alam niya na merong confidential funds, hindi niya alam kung saan napupunta.
Ito si Castro, ibang ano niya. Hindi, sinasabi mo, hindi mo alam na mayroong confidential funds. Pwede bang hindi lahat? Lahat ng Pilipino alam may confidential funds. Pati si Marcos may confidential I funds. respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. Tinan mo to. Alam mo, talagang, ako paalala ko lang sa'yo, Franz Castro, ha? Nagmumukha ka talagang BO-BO. Kasi yung hearing na yan is not about you. Hindi yan patungkol sa'yo kasi sabi niya, sa'yo yan. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Ulitin natin, ha? Your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me Mm. also na hindi ako naniniwala. Ayan. Alam mo, ginawa niya nito kay Mark, kay PRRD. Ano sabi niya? You don't satisfy me. Sinagot siya ni PRRD, I'm not here to satisfy you. Ganun din dyan. Alam mo, Franz Castro, hindi ka mag-i-invite ng resource person para ikaw ay maniwala. Hindi yan patungkol sa'yo. Sa English, that hearing is not about you. It's not about Franz Castro. Alisin mo na sa konsepto mo na kailangan kang isatisfy, kailangan kang maniwala, kailangan ikaw. Hindi ikaw. Kaya ka nandyan, kaya kayo nandyan para makagawa kayo ng batas. Hindi para masatisfy. Hindi namin kayo kailangan isatisfy. Excuse me po, hindi ka isasatisfy ni PRRD. Ha? Ako, ayaw kitang bastusin. Pero, you know what I'm saying? PRRD is out of your league. Makahalata ka. He is out of your league. So, hindi siya nandyan para isatisfy ka, hindi nandyan si attorney para maniwala ka. Okay? Nagmumukha kang BO-BO. Yung oras niya tali-talinuhan, BO-BO naman. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? Oh, ayan. Ganda. Talaga, naniniwala ka. Kulang na lang, katulad nung sabi, please answer me yes or no. Naniniwala ka ba na yung confidential funds ay public funds? Okay, yes. It is not private. Siyempre. Oh. Saan ba galing yung pera? Di sa publiko. Oh. Pati yung confidential funds ni Marcos, galing sa publiko. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya Mali. Nasumusunod na lang sa si attorney. Hindi pwedeng alam confidential nga eh. Bakit tinawag na confidential kung paalam mo sa taong bayan? Matanong kita, Franz Castro, yung confidential funds ni BBM, alam mo kung saan napunta? Kayo, Quadcom, yung confidential funds ni BBM, alam ba natin kung saan napunta? Alam nyo ba kung saan napunta, Quadcom? May nakakaalam ba sa atin? Huwag mo sabihin dapat alam ng taong bayan. Sige nga. Sige, di sa mga nanonood ngayon, alam nyo kung saan napunta confidential funds ni BBM? Pati sa mga basher, sagutin ninyo ako, pakilagay dyan. Ang confidential funds ni BBM ay dito napunta. Plastic no mga ipokrito. walang confidential na nga, kino-confidential pa natin. Alam mo, nung napanood ko to, tawa ako ng tao, sabi ko, sorry for the word. Talaga sabi ko, ang BO-BO na itong babae na ito. Ano ba sabihin? Dapat yun ang word of the day. Oh, confidential na nga, kino-confidential pa. Wow, Castro, ang talino mo talaga. Mismo ka. Teacher ka nga. Confidential na, kino-confidential pa. Nung gusto mong gawin sa confidential, confidential dapat binubulgar sa taong bayan. Confidential dapat pinagchichismisan. Confidential dapat alam nating lahat. Ganun ba dapat? Kasi confidential yan, dapat alam nating lahat. Gaga. Pambira. Sasakit ang ulo ko rito kay Castro, ano ba naman? Paano? Teacher ka ba talaga o convicted?
Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Confidential na nga, kinu-confidential. Siyempre, confidential eh. Hindi ko confidential mo. Kayo ba pag sinabihan ng confidential, dapat alam din ng kapitbahay mo? Dapat alam ng taong bayan? Bisa na ba napupunta itong mga mambaba? Bakit ba tayo boto ng BOBO na mambabatas? Pambihira naman tayo. Pinasasakit ako ng puso nito si Castro. No, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun eh. Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga ano no. But of course, ang position namin, i-abolish yan. Ako walang problema sa akin kung i-abolish. Wala rin problema sa akin kung itutuloy. Anong issue dito? Patas. Hindi double standard. Hindi ipokrita. Pag bawal ang confidential funds sa BP, bawal sa President. Tama or tama. Pag ang confidential funds, alam dapat ng taong bayan, dapat alam din yung confidential funds ni Marcos. Mga bias kayo, mga linis-linisan. Kaya alam mo kahit anong investigasyon nyo dyan sa confidential funds na yan, pansinin nyo, kasisira nyo kay BP Sara, si BP Sara tumataas ang ratings. Si Tamba babagsak. Bakit? Ipokrito kayo. Yan ang tingin ng Pilipinas sa inyo pare-parehas. Ipokrito. Talagang pinagdidiinan nyo lang si BP Sara. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, Ayan. Kita mo? Binubuko niya. Hindi, pakinggan ninyo. Mr. Speaker na siya na may steer. Kasi yung script nyo, Ateng, makinig ka mabuti. Ateng, nabuking ka. Kasi yung script nyo galing kay Speaker. Binuking niya. Ha? Dahil sa kadaldalan mo, nadulas ka. Huwag mong bigyan ng ayuda. Tamba? Alisan ng ayuda. Alisan ng budget to. Binuking ka. Kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kayo, mag-iingat kayo sa pagkuha ng mga tauhang BOBO. Ibubuking kayo niyan. By accident or by kagustuhan. By admission. Bubuking ka niya, ulitin natin dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, dahil sa sulat na ito, Mr. Speaker, ang script mo, dapat, Mr. Speaker, yung script mo, itinatago mo. Binubuking ka, huli. Huwag na kayo magmang-amahan. Kasi alam nyo lahat, ang inyong command, galing kay Speaker. Ang totoo niyan, para kayong sindikato. Hindi ko sinasabing sindikato kayo, para lang. At ang mastermind nyo, si Speaker. Ayun na, nahuli na Nahuli na sa bibig ng convicted. Hindi ako nagsabi nun Korte ang nagsabi convicted ito. Tama ba ako o mali? Magtatanong lang sa mga manunood. Convicted ba ito o convicted? Mamili kayo. Wag kayo magalit sa akin. Korte nagsabi, hindi ko kilala ang korte. Hindi ko sila hawak. Hindi ko sila kayang utusan. Tinawag kang convicted. Tama or tama-tama, Castro? Binuking ka ng convicted. Seriously, Speaker. Akala mo nadulas lang yan? Kasi kung anong laman ng puso, yan ang nilalabas Alam mo kung anong nilalabas in my opinion, kaya niya nailabas yon. Kasi, yung ginagawa niyang panghaharas dyan, she is trying to please you. Kaya ang nasa utak niya, Speaker. Martin. Sana magustuhan mo itong mga banat ko rito. Ano ka, Martin? Nagtatanong,
Mastermind ka ng sindikato? Parang lang hindi ko tinatawag na sindikato. Parang sindikato kasi ang galawan. Ninyong mga Quadcom, parang lang. Di ba? She's trying to please you. Kaya nga nasa utak niya, nasa puso niya, ikaw eh. Sana nanonood si speaker, blah, 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 blah. Sana nagugustuhan mo, mga banat ko ngayon. Makinig ka, babanatan ko pa ito. Tingnan mo, meron siya matinding binitawan dito. At nasa utak niya si speaker. Kaya siya nadulas eh. Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? Yan, ang issue dito, na sumulat si attorney na wag pagbigyan yung subpoena na maglabas ng records. I-discuss natin yan. It was really just a request directed to the commission. So according to attorney, request. Tingnan nyo kung paano babanatan ni Castro. An audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayan. Okay, sabi niya, should not be complied with for the following reasons. Dapat sinabi mo rin ano yung reasons kasi hindi niya ilalatag dito eh. No? Ang issue niya dito, yung ginamit na should, ibig sabihin, parang pinupwersa, inuutusan ng COA na wag pagbigyan yung request ng Quadcom sa mga dokumento. Okay, sige, discuss natin. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Ayan. Para sa kanya, ang should, kasi sa Tagalog daw ng should ay dapat. No, kinukuman mo, ikaw dapat, parang ganon. Are you demanding? Are you demanding? Sabi niya, ha? Yan ha? So, ini-equate niya ang should ay command, demanding. Ha? COA na wag sumunod doon sa subpoena do sa stepum? If Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney Lopez. yes, if you read the the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are Ayan. Pag binasa mo raw yung buong dokumento, ang ibig sabihin, request. Anong punto ni attorney dyan? Ito mahirap eh. Pag ang kausap mo, hindi abogado. Abogado yung nagsasalita. Yung gumawa ng letter, abogado. Hindi niya naiintindihan eh. Anong ibig sabihin na pag binasa mo yung entirety, yung letter, yung ibig sabihin yung konteksto. Pag binasa mo ng buo, ang konteksto ng request. Pero pag binasa mo lang yung isang paragraph na yun na may nakalagay na should, lalabas yun na demanding. Hindi alam ni Castro yun. Yun ang problema. Dito tayo nagkakaproblema sa mga nag-iimbestiga, yung mga nag-aabu-abogaduhan, hindi abogado, hindi talaga makukuha. Tingnan nyo ko, ginawa silang tanga ni PRRD. Hindi kasi mga abogado to eh. not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon. Ang should, demanding na yon. Okay, titin natin. Commanding na yan para sa akin, no? Para sa'yo. Ang problema, gaya ng sinabi ko, it's not about you, Castro. Alam mo to siguro, no, si Castro, kulang, nakakita na kayo ng ganyan, ang tingin nila laging about them. Please me. Satisfy me. Parang ganun. Kulang sa aruga ito nung bata. Kaya ganito, it's always about her. Oh. And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes. Kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President? Kita mo, gumamit pa ng siga-siga. Ganito, paliwanag ko sa'yo. Pag sinabing should, kasi merong
nilabas na letter yung kampo nila Castro na merong hinihingi sa COA. Siyempre, sila sasagot as part ng Office of the Vice President. Since it's confidential, hindi nga nilagay dito kung ano yung bakit hindi dapat sagutin. Okay? So, natural na parehas kayo. Kasi yan po ang batas, Castro. Ganun parati. It's not about you, it's not about Martin, it's not about the Quadcom. Normal yan sa due process sa batas ng Pilipinas na pag meron kang ginawa, obligado at karapatan ng kabilang partidong sumagot. So siyempre, para sa kanila, hindi dapat ilalabas yan kasi nga confidential. Ano ba? Ang bibiyo-biyo nyo naman. Confidential nga, normal yun. Ngayon, ang pagsabi ng should, siga-siga hindi. Ibig sabihin ng should, yung parang ito ay ayon sa batas. O, kunwari, halimbawa sa batas, you should not do this, you should, the requirement should be. Ito yung mga yun. Okay? Halimbawa, dapat ganito ang proseso ng ating batas. 'Di ba? Pag sinabing should, dapat ganito ang proseso ng ating batas. Nagigets nyo po. Hindi ibig sabihin kinocommand mo. Pero iyon ang naayon sa patakaran. Pinupunto lang doon na iyon ang dapat sinusundan. Hindi minabama mo. Hindi binubuli mo o sinisiga mo. Mali ang pagkakaintindi mo ng should. Ang point niya, ang pinakapunto, ang should, ay ito ang dapat. Ganun lang yun. Hindi yung, halimbawa, Castro, ito ang dapat ginagawa ng mambabatas, gumawa ng batas. Para sa akin, you should make laws. You should make laws. You should respect due process. Bakit? Yun ang nasa batas. Hindi ibig sabihin nun, sinisiga kita na kailangan sumunod ka sa akin. Naigigets nyo? Yun ang ibig sabihin dahil yun ang nararapat. Ang hirap nyo. Ang hirap mo. Itong mga congressman natin, wag na nga kayo magsisiboto ng mga ganito. Mahihina utak eh. Nautusan yung OVP, Yung nautusan COA. ang COA na hindi kami sundin. Hindi. Hindi sa inuutusan yung COA. Sinasabi na ito ang nararapat. Should. Hindi utos. Nararapat. Ang Ah, Congress or House of Ah, Representatives. Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed. Galing. Yun yung position nila. Castro. Dudog, kung babae ako sa iyo at nagme-mens ako, magdidismonorrhea ako sa iyo. Yun ang position ng OABP. Ba't mo pakikialaman? Karapatan nila yun. Nasabihin yung position ng OBP. Hindi inuutos. Ay, kahina talaga ng utak nito. Sang bundok ka ba galing, Castro? Hindi, sabihin mo nga, sagot. Saan ka ba bundok galing? Pambira naman, to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, binanggit na natin. Okay, wala kang nasabi. Wala, di ba? Mahina kasi utak mo eh. Hello? Tatanungin mo, abogado? Ano ba narating mo? Saang bundok ka ba nakarating? Ang problema, kaya lang to nagmumukhang tama, kasi sinasakyan ng media.
Sinasakyan ng mga, siyempre, ang mastermind. Siya, umamin na siya eh. Nadulas siya. Ang mastermind nito, si Martin. Diba? Di sasakyan din ng Quadcom. ating mga colleagues yung mga dahilan no kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Kaya nga tayo nag-hear ng, di ba malinaw na yan? Kaya kayo nag-hear. Attorney, kaya kayo nandiyan dyan. Kasi nag-hear kayo. Kasi para makagawa kayo ng batas, kaya nag-hear. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere dun sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, at Kasi ngayon nga ang nararapat eh. Paulit-ulit ka naman eh. Confidential nga eh. Ano bang hindi nyo maintindihan? Sa bagay, sinabi niya eh. Confidential nga, kino-confidential nyo pa. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt. Nakita mo, ang lupit. So, in contempt. So, anong lumalabas? Parang ito, si Castro, para siyang lumalabas na abogado ni Martin, lumalabas na siya na rin ang judge. Siya nang nag-decide. I-contempt nyo yan. Ikulong nyo yan. Grabe, no? Ang convicted na nakalaya, na nasa labas at nag-iimbestiga pa ngayon, hindi ako nagsabi, ang nagsabi na convicted ka ay hukuman. Siya pa ang may gana mag-contempt kay Attorney Lopez. Yung conviction ni Castro dumaan sa due process. Dumaan sa tamang pamamaraan. Sa matagal na pamamaraan. At hinusgahan ng may karapatang manghusga. And yet, nasa laya siya. Si Attorney Lopez, ikukulong. Ipinakokontempt ng isang convicted na hindi dumaan sa due process. Na siya na ang abogado, siya na ang judge. Ang tindi, no? At ito lang masasabi ko dito kay Castro. Sabi nga ng Biblia, huhusgahan ka kung paano ka manghusga ng ibang tao. Sige, go nyo yan. I-go mo yan. Akala mo, lagi kayong nasa ibabaw? Ang gulong umiikot. At paano ka nang husga nang ikaw ay nasa ibabaw? Pagdating mo sa ilalim, ganyan ka rin huhusgahan. Lakas ng loob nito magpa-contempt. Intindi, no? Lakas ng loob, grabe. Mr. Chair, I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Kita mo, bastos din. Sino ba yon? Si Chua? Iko-contempt nyo. Gusto nyo ng desisyonan agad bago nyo pagsalitain. Wala. Hindi talaga ito padadaanin sa due process. Oo, pagsasalitain siya, pero didesisyonan na muna. Humihingi na siya ng second motion. Sa mga, pansinin nyo ha, gusto magsalita, ayaw pagsalitain. Tinatanong muna desisyon ng iba. Dapat, bago mo tanungin yung desisyon ng iba, pagsalitain mo muna. Sabi nga, condemn me, but hear me first.
Pambihira kayo, hindi talaga kayo patas. Script lang sinusundan nyo. Duly seconded. Hmm. Is there any objection? Your Hearing none, the Honor, motion is carried. Dinesisyon na nila. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President Hindi to ka naman kasi nakinig, Chua eh. Gusto mo humingi agad ng second motion eh. Ayaw nyo talaga pagsalitain yung mga resource person nyo. Alam mo, gusto niya itong mga ito, lalong-lalo na to si Castro, lahat naman sila eh. Umuo ka lang ng umuo sa sasabihin nila. Pag sinabi nila, ikaw ba ang pumatay kay Josue Rizal, umuo ka na lang. Kasi kahit sa tingin mo mali, iko-contempt ka pagka hindi pattern, hindi sunod sa gusto nilang marinig sa'yo. Ganyan na nangyayari dyan sa kamara eh. Pag ayaw nila yung sagot mo, kahit sa tingin mo, yun ang tama, yun ang dapat ginagawa, yun ang nararapat, yari ka, contempt ka. Umuo ka na lang. Aminin mo. Pati kay Magellan, ikaw pumatay nang matapos na yung hearing na yan. Because in the end, itong mga to, wala namang kakayanan manghusga. Wala silang power, wala sa batas na sila ay manghuhusga. Aminin nyo na. Aminin nyo na lahat. Pati kay Ninoy, aminin mo kayo pumatay. Matapos na yan. And then sige, sabihin nyo, dalhin nyo sa korte or dalhin nyo sa ombudsman. Kung meron kayong reklamo, doon nyo dalhin sa merong power magbigay ng desisyon kung sino ang tama at sino ang mali. Epal lang tong mga ito eh. Sa totoo lang. Epal lang tong mga to. Aminin nyo na. Oy, ako pumatay kay Bonifacio. Ako pumatay kay Rojas. Lahat, aminin nyo na. Wala namang kwenta eh. Hindi kayo pakikinggan yan. Sa tingin nyo, kahit tama ang sinasabi nyo, pakikinggan kayo ng mga yan. Hindi. They are biased. Prove us na hindi kayo biased if kaya nyong imbestigahan ng confidential funds ni Marcos. Attorney, you wait for me to acknowledge you. Okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer Ginulo kasi ni Castro eh. Yung should demand daw yun. them into something that they did not want. Sino ba kasi bumoto sa inyo dyan sa party list ni Castro? Pambira kayo. Kakasira kayo ng Pilipinas eh. Boboto nyo pa ba yung party list nito si Castro? Oy, mahiya-hiya kayo ha. Kakaabala kayo sa Pilipinas, wala na nga naihahambag. Convicted na nga. Ganyan pa pinagagagawa. To do. It was really something that we requested of the Commission on Audit. And at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Ang bait Honor. pa nga nito si I Atty. deeply Lopez. apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Oo, sige, yung pleasure ni Castro. Oo, hindi siya na-satisfy kay PRRD, hindi siya na-satisfy dyan. So anong pleasure mo, Castro? Sige na nga, yung pleasure mo na sundin natin. Paano ka masasatisfy, Castro? Ang bait-bait ni Atty. Lopez, napansin nyo? Oh. Anong sagot ni Castro? Sige, banat!
Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. On However, a personal, laging about you, about you, about you, about you, about you, about you, about you. in the totality of the discussion Si totality. from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni attorney. Paano evasive? Kinidnap yung bata? May kinidnap bang bata? Paano evasive? May paliwanag mo. Ano? Lopez, Oh. tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung Hindi lang itong letter na ito. Yan ang punta niya. Pakinggan nyo. totality talaga ng mga discussions. In totality ng mga discussion. Babanggitin niya sana yung letter pero wala siyang lusot eh. Doon siya totality lahat. Kaya nga sabi ko, aminin nyo na. Kasi wala silang tatanggapin eh. Isipin mo, sumagot sila, yun yung posisyon ng OVP. Parang ang punto nito si Castro, kailangan kang makulong, kailangan kang makontempt kasi hindi, dapat kayo OVP, wala kayong posisyon. Ganon. Hindi dapat nyo sasabihan ng COA. Basta may sinabi kayo, may sinabi kami dito, kami mga bata ni Tamba, pag may sinabi, wag kayong kokontra. We don't care about your position. We don't care about your side. Basta ito, sinabi namin, oo kayo. Samba kayo, samba. Oo, Castro, sambahin ka, Castro, ganon. Kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? Ayan, sige, May anong we pleasure know from mo? Congresswoman Franz Castro? Anong pleasure mo, Since Castro? maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health no nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no. And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. Naks, ang bait mo pa ngayon. So, hindi 10 days. Ilang days? Mabait siya, no? Mabait. Kinonsider niya pa si Attorney Lopez. Sambahin ka. Ang bait-bait mo, Castro. So, we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So, I move na until November 25. Yan ang pleasure niya. So, ibig sabihin, hanggang Monday, Wednesday hanggang Monday nakulong siya 5 days. Hindi 10 days, hindi na maximum. Bait ni Castro. Yan na pleasure mo. Ako lang masasabi ko, huhusgahan ka kung paano ka humusga ng ibang tao. May karapatan ka ba magpakulong? Ikaw, bahala na husgado sa'yo. Which is on Monday. Yeah. Next topic tayo. Ito naman, pakinggan natin ha. Thank you sa Presidential Tracker. Nakuha natin to. Tungkol sa ayuda. Magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo. Paano daw sila magbibigay ng ayuda ginigipit ang budget? Ito, pakinggan ninyo. May banat siya kay Tambaluslos. Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD. Ganun naman dapat. Martin, makinig ka nga mabuti. Kay BP Sara, pakinggan mo si BP Sara. Pag may kinakailangan sa DSWD, sila mamimigay ng ayuda. Epal ka rin no? Epal to si Tamba. Mahiya ka kay tinuturuan ka ng Vice President. Isipin mo, ang dami mo nang binibigyan ng ayuda. Sinisiraan nyo pa si BP Sara. Pero hindi ka talaga gusto ng tao. Tamba, huwag mo ipagpilitan ang sarili mo sa ayaw sa'yo. Because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo.
dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung Alam mo, tama si BP Sara. Alam mo, wag tayong magagalit, ha. Alam ko po ang karamihan ng ating mga kababayan, mga Pilipino, ay mga mahihirap. Mas maraming mahihirap kaysa sa ah, mayayaman sa Pilipinas, no? Tanggapin natin 'yan. Kaya nga nire-rape kayo nitong mga politiko sa pamagitan ng pagbigay sa inyo ng ayuda. Yan ay parang panggagahasa sa inyo. Alam mo, hindi tayo makakaangat sa Pilipinas, magpapatuloy yung cycle kasi tayo mabibigyan ng ayuda, mabibigyan ng limos, iboboto natin yung mga politiko na aabusuhin tayo at kukuhanin ang pera ng taong bayan, tapos mamimigay ng ayuda, tapos iboboto natin ulit at paulit to ng paulit. Yan po, wag po kayong magagalit, but I'm just talking about reality. That is poor mentality. Okay, walang masama mamigay ng ayuda kung nasalanta. Pero kung tayo ay laging aasa sa ayuda, ito po ay tinatanggap natin yung pang-iinsulto ng mga politiko. Ayuda ay insulto sa Pilipino. Halimbawa, ikaw ay may anak. 'Di ba? Yung anak mo, bibigyan mo, halimbawa walang mahirap. Huwag mong bigyan ng ayuda. Kasi papatayin mo yung anak mo. Pag binigyan mo yan ng ayuda, baka mamaya ipang-droga pa niyan. Mapunta sa bisyo. Bakit? Hindi marunong sa pera. Walang training eh. Ikaw ang papatay sa anak mo. Kung mahal mo ang anak mo, anong gagawin mo? Tuturuan mo siya, bibigyan mo siya ng trabaho, bibigyan mo siya ng opportunity, patitirahin mo muna sa bahay, hanggang bibigyan mo ng palugid na dapat nakahanap ka na ng trabahong ganito, o tutulungan mo siya kung paano makahanap ng trabaho, tulungan mo siya paano makagawa ng negosyo. In short, bigyan mo siya ng goal. Bigyan mo siya ng rich mentality. Pag pinaasa mo yan sa ayuda, ikaw ang may kasalanan bakit yung anak mo mahirap. Kasi sinanay mo sa spoiled. O anak, sige, diyan ka lang, wag kang aalis ng bahay. Eto pera, magtatrabaho kami. Yung anak mong yan, darating ang panahon, weak. Darating ang panahon, irresponsible. Darating ang panahon, magdodroga yan. Bakit? Hindi natuto eh. Alam mo, ganyan ang ginagawa sa atin. Ulitin ko, yan ay ginagahasa tayong mahihirap pag inahayaan tayo na nakaasa sa ayuda, na sila ang nakikinabang. prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation. Mismo, magbibigay ka. Pag may crisis, walang problema, tutulong ka kasi may biglaang nangyari. Pero yung bigay ka lang ng bigay for ayuda, try mo. Ito, hamon ko sa iyo, Martin. Hamon ito ng taong bayan. Try mong mamigay nang wala pangalan mo ron. Nang hindi mo sasabihin ikaw namigay. Now tell us na wala kang agenda. Hanggat namimigay ka na ando doon ng pangalan mo, ang laki-laki or yung pangalan ng tingog, ipokrito kayo. Hindi kayo tinutulungan yan. May agenda yan. Personal agenda. Building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema
ng mga tao. Ako sa tingin ko, excuse me, BP Sara, no? Tama ka doon, may punto ka, hindi nasusolusyonan ng ayuda ang problema ng tao. Actually, hindi lang gano'n. Pinagagrabe ng ayuda ang problema ng tao. Kasi nga hindi natututo. Yun ang nakakita ka na, ako sa edad kong ito, ang dami ko nang nakita na galing sa wala. Na pinahirapan ng magulang, pero binigyan ng opportunity. Ngayon, mayaman na. Meron na yung magulang nila, pinaasa yung anak nila sa ayuda ng gobyerno na until now, mahirap pa rin sila. Yan yung sinasabi ko, iwasan po natin yung poor mentality. Hindi tayo aangat pagkaganyan ng ano. Alam ko, pasensya na, masakit yan. But that is reality. Niloloko tayo ni Martin. Isipin mo, instead na meron tayong infrastructure, saan napupunta pera natin? Ayuda. Diba? Lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho, at sa safety and security and well-being. Alam mo kung nagbibigay ng trabaho to si Marcos na madami? Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Anong gugustuhin nyo? Bigyan ko kayo ngayon ng 100,000. Or, bigyan kita ng trabaho. Nakikita ka ng 30,000 a month for the rest of your life. Saan ka? Marcos, magbigay ka ng trabaho. Kasi kung ang tao may trabaho, kung ang isang tao, bigyan na lang kita halimbawa, ang isang tao kumikita ng 100,000 isang buwan, hindi niya papansinin niyang ayuda na yan eh. Give them opportunity. Marcos. Tambag, give Filipinos opportunity. Niloloko nyo kami. Ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa pud sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawad. Hindi ko man naiintindihan pero yung ayuda raw insulto. Doon banda naintindihan ko. Tagalog naman insulto eh. Exactly, insulto po 'yan. Alam mo dapat tayong mga Pilipino, magkaroon tayo ng hiya. Pag tayo binibigyan ng ayuda, dapat mahiya tayo. It means we have a problem. Kung tayo nakaasa sa ayuda at pinapakita natin sa anak natin na tayo nakaasa sa ayuda, it means we have a problem. At gustong-gusto yan ni Martin. Sa taong murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata muragi nga na ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Hindi ko man naintindihan na sinabi niya pero parang medyo nakuha ko dahil di naman ako Bisaya, no? Ayoko maggaling-galingan. Pero hindi trabaho ng gobyerno, hindi binoto ng taong bayan ang gobyerno, ang mga politiko para magbigay ng ayuda. Binoto yan para magbigay ng opportunity. Please lang, wag niyong lokohin ng taong bayan. Diyan sa paayudan nyo. Ito next tayo tingnan natin ito. Thank you ulit, Presidential Tracker. Ito sabi niya ni BP Sara, yan din ang kinakasama ng loob ko. Dahil I run on the platform of continuity and unity. Totoo naman.
Binoto ng taong bayan, ha, etong si BBM dahil sa continuity and unity. Yung unity, wala ako talagang tiwala dyan. Kahit yung continuity, wala talaga akong tiwala sa kay Marcos. Kaya hindi kami nabudol niyan eh. But in any case, unity talagang una pa lang wala yan. Kasi marami nagsasabi sa akin kahit sa rally, iba yung naka-red, iba yung naka-green. Magkaiba supporters. But anyway, tuloy tayo. Dito maraming nabudol. Dito maraming nabudol na maka Duterte. Etong continuity. Particularly the build program of the previous administration of President Duterte. Kaya maraming mga Duterte, maraming mga DDS ang bumoto kay Marcos kahit alam nila yung bisyo, kahit alam nila palpak because of the continuity. At lahat yan ay dahil sila ay may faith kay BP Sara na itutuloy ni Marcos ang mga nagawa ng Duterte. But sad to say, pati si BP Sara nabudol. Okay? Tapos, hindi tinuloy itong build. Kaya alam mo, dati naririnig ko, sinasabi, alam mo, hindi naman perpekto si Marcos. No? Pero tingnan ninyo, tinutuloy yung build ni PRRD. Hindi ako naniwala niyan kahit dati pa. O ngayon, labas ang totoo. Bakit? Insecure sa Duterte. Let's admit it. Si Lisa, si BBM, insecure sa Duterte because they have their own political plans. And hindi nila kayang tibagin ng Duterte on an equal footing. Kaya hindi nila itutuloy yung mga build. Di bali nang magmukha silang tanga, wag lang mapunta ang credit sa mga Duterte. Ito yung mga tao na insecure. Nakakita na kayo ng taong insecure? Tanong ko sa inyo, nakakita na kayo ng taong insecure? Ganyan ang galawan. Ayaw nilang napupuri yung kinai-insecurean nila. Kaya hindi nila itutuloy itong build na ito. Ito yung lantarang sinasabi. Bagamat hindi diretsahan. Tinatawag na nabudol-budol ni BP Sara si BBM. Ito'y diretso na. Ito'y diretsong atake. Ito'y talagang hindi na paligoy-ligoy. Bagamat hindi niya ginamitan ng strong words na budol-budol ka. Hindi ganun lang ka-strong ang words. Pero ito na yun, diretsa. Ganun na rin yun. Tinatawag kang manloloko, budol-budol, sinungaling Marcos. Sinabi lang niya in a professional way because she is a vice president. She is not like me na pwede kitang tawaging budol-budol. Iba yung status niya professional, so hindi niya kanya pwedeng tawagin ganun. Pero exactly the same. Same banana. Same. Tinatawag ka ng sinungaling, budol-budol ni BP Sara. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated. Ang Philippine government part ng mga obligations. Meron pang ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan hindi lang sa Mindanao. Mindanao Railway, hindi itutuloy. Mga build ni Duterte, hindi itutuloy. Ang laking tulong sa Mindanao. Alam mo kaya kayo wag niyong kakalimutan sa mga taga Mindanao. Binabastos kayo ni BBM dahil lang sa mga pangarap niya. Dahil sa insecurities nila mag-asawa, binabastos kayo mga hindi lang taga Davao, mga taga Mindanao. Napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Hindi matutuloy yan, BP Sara. Maniwala ka. Alam kong alam mo yan. Hindi yan itutuloy. Saan napupunta ang pera ng taong bayan? Instead na nagbibuild tayo ng infrastructure, gaya nitong Mindanao Railway, napupunta sa ayuda. Ganyan po ang kalakaran ngayon. Why? Kasi yung ayuda may benefit sila.
Dahil may agenda sila, andun yung pangalan nila. Ang laking budget na pupunta ron. And who knows, hindi lahat na pupunta sa ayuda. Baka mamaya, 50% kupit nila, 50% ayuda. May masabi lang na sila'y namimigay. Pero marami tumataba ang pitaka. Baka ganun ang nangyayari. At hindi po malabo mangyari yun. Hindi po imposibleng mangyayari yun. Actually, napakalapit mangyari nun. Kaya takot sila sa infrastructure eh. Bakit? Sisingiling ka niyan. Hindi ka pwede magtayo ng pipitsuging tulay. Kasi maraming mamamatay dyan. Sisisihin sila. Wala silang kurakot doon. Hindi mapupunta sa kanila ang credit. Ito ba'y usapan ng credit? O kung ano makakatulong sa mga Pilipino? Really, hindi ko maintindihan itong mga to. No? Lantaran na ito. Gumising na kayo mga Pilipino. We are behind. Alam mo, nung nagpunta kami sa Hong Kong, tapos pumunta kami Macau, grabe ang infrastructure. Kasama namin ng mga taga-SMNI, nagpunta kami ron. Ang tindi po. Ang layo na po nating Pilipinas. Ako po, nakapunta na ako ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Korea. Dami ko na po napuntahang bansa. Nag-OFW ako saan ako nakapunta. Dahil sa nature ng trabaho ko, 3 months, 3 months, 6 months, lipat ng ibang bansa. Iwan na tayo. Tapos ngayon ganyan pa ang ginawa. Wala man lang concern si Marcos. Asa ng infrastructure mo, Marcos? Tambay, pag malaki mo yung infrastructure mo or yung infrastructure ng mga tao mo dyan sa kamera, ipakita mo sa amin saan ang mga proyekto nyo mayroon kayo na ayos. Bukod doon sa panghaharas ninyo sa mga Duterte. Ang tindi na ito mga ito. Huwag po kakalimutan subscribe po kayo doon sa mga nanonood sa akin and ako'y nagpapasalamat sa patuloy na suporta nyo kay Coach Oli. At yan lang ang hihingi kong kapalit. I-like nyo and mag-subscribe po kayo sa akin at taus-puso akong nagpapasalamat dahil hindi nyo ako iniiwan at patuloy kayong nakasubaybay sa channel ko na Coach Oli. Huwag pong kakalimutan, may programa po ang Banateros sa SMNI Monday to Friday, 8 p.m. po. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. God bless everyone. Subscribe po tayo. Thank you.